Yun, what's up mga kamay? Sobrang bigat dun sa mga naghahabol dito sa pa-challenge ni Bayjaper sa Team Subasco tsaka sa Team Gonggong. Grabe. Meron lang kayong 6 days starting today, October 22 hanggang 27 para makuha nyo yung 100,000 na views at the same time $1,000 na revenue. Maswerte lang din yung iba kasi hindi pa nag-i-start yung rules ni Japper, naka-graduate na sila. Congratulations. So ilan na lang pong makakausad doon, kumbaga naka-advance na, pero mas mabigat ang ang magiging pa-challenge si Japper after October 27 doon sa matitira. Pero anyways, dito may i-discuss natin lahat sila. Syempre yung nakausad na, tapos yung hindi pa, kung ilan ba yung views deficit nila, yung habulin, pati sa revenue. Tapos ano bang chance nila, ilang percentage. So mag-assess po tayo dito may base sa computation kagabi ng revenue tsaka sa views na pinasa ko po kay Japper. So lahat po ito may 15, tapos yung 4 sa Team Gonggong. So lahat ng details syempre mapapanood ninyo dyan sa screen. Baka para masundan nyo yung talagang detailed information at para mas masuportahan nyo po yung mga manok ninyo doon sa mga nanonood sa atin dito. So nasa akin kasi yung may ang full details, revenue lahat po mga kamay. So anyways, without further ado, mabilisan lang to. So i-discuss na po natin mamay muna yung Team Gonggong. So 100,000 views, $1,000, 1 hour live kada araw-araw dun sa 6 days na duration, at the same time 20 minutes po ang vlog nila. So dito sa Team Gonggong mamay, si Chong Luis TV, so 73,048 po ang views niya base kagabi. Ang revenue niya po is 482. Ngayon pag kinompute po natin ng views deficit niya po, it's around 26,952. Sa revenue naman po mamay, it's 518. So explain ko lang po sa inyo mamay, yung 26,000 na kulang ni Chong Luis within 6 days, kaya niya po ma-achieve kung tutuusin. So kumbaga magki-create lang siya ng content. Ang pinakamahirap lang po mamay yung 518 na bubunin ni Chong Luis mamay, kasi yan po ay net. So ang gagawin po natin is i-double po natin mamay. Kailangan po makakuha ni Chong Luis ng $1,036 sa gross, sa revenue man sa vlog o sa super chat o mga super sticker, mga perks may dyan sa YouTube. Yan po ang dapat makuha ni Chong, kasi pag once na eksakto lang po 518, baka hindi po siya umabot kasi may mga deductions po yan coming from YouTube, lalong lalo na yung tax. Kasi ang ginagawa natin is kino-compute natin by gross tapos less tax. Kaya yan po ang linabas natin na kailangan makuha ni Chong sa kanyang channel para umusad siya sa next level, sa next round. 1,036 po when it comes sa revenue. So yung views naman, kaya naman po niya yun na magawa ng solusyon. So yung pong kay Chong ito number 3 mamay, si Kahaw Official. So kagabi meron siyang 83,604 na views based sa pinasa natin. Ang revenue niya po is 538. So when it comes mamay sa views deficit o yung habulin ni Kahaw, it's around 16,396 para ma-reach yung 100,000. So kayang-kaya ni Kahaw within 6 days, kasi nakikita naman natin yung kada vlog niya nagpi-pick up naman ng maganda. So nakakuha siya minsan 7,000 sa isang vlog So anyways mamay, dito naman sa revenue mamay, yung deficit ni Kahaw is $462. Net na po yan. So ang kailangan natin is i-double. Ang need ni Kahaw is $924 na revenue para ma-reach niya yung $1,000. So gross po yan mamay. Baka isa kayo sa sumusuporta kay Kahaw, as RLS now, alam nyo na yung kailangan nyo i-support sa kanya sa vlog man o sa pakulay. So yun po, 924. So yun po mamay, para malinaw, para hindi po tayo mag-alanganin kay Kahaw na ilan pa bang kulang sa revenue. So 924 gross po yan. So dito na tayo mamay sa number 2 sa ranking, si Kabansot TV.
So kagabi meron siyang 113,515. So ibig sabihin mga kamay, graduate po siya doon sa sa views. So no need na kasi lampas-lampas na po sa 100,000. Pero pagdating po sa revenue, kagabi nakuha niya lang po is $535. So ang deficit niya po mga kamay sa revenue is $465 mga kamay, which is pag kinumpute natin by gross, that's around $930. So medyo may kabigatan yan. At alam ko naman po mga kamay na medyo baga may talagang solid na supporter si Kabansot na kayang-kaya yan suportahan na deficit o kulang ni Kabansot sa kanyang channel. So 930 po sa revenue. Sa views okay na po siya. Pero wag kang maging kumpiyansa o complacent Kabansot. Kailangan mo pa rin mag-upload kahit na na-reach mo yung 100,000. Kasi ganun nangyari mga kamay nung nagbakasyon kami na walang upload. Bahala kayo kung meron o wala. So naging kumpiyansa ang iba. So yun, nabulaga sila kagabi sa naging rules ni Japper na panibago. So hindi sila naging preparado dun. So anyways mga kamay, dito tayo sa number 1. Mga kamay, si Jerwin Official, si Kadalobhasa. Meron siyang views kagabi na 119,661. So graduate din po si Jerwin, okay na po siya sa views. Pero pagdating naman po sa revenue kagabi, meron siyang 590. So ang revenue deficit niya po is 410 para ma-reach niya po yung $1,000. So net po yan. Pero may kailangan niya po makakuha ng revenue na gross na 820. So mabigat din po ang hahabulin ni Kadalobhasa para makagraduate siya sa 1,000. Kasi pag hindi nila nakuha yung 100,000 views tapos $1,000, any one of those maliligwak sila, kumbaga makikick out sila sa pa-challenge. So yun po ang sa Team Gonggong mamaya. So medyo pag in-assess natin by percentage wise ang chance nila makakausa sa next level o sa next round sa akin, sa palagay in general it's 60% So yun po ang assessment ko, 60% chance. Kumbaga mas maganda na yan kaysa 0 chance, diba? 60%. So kayo po magdadala sa Team Gonggong para maging 100% o makumpit nila yung pa-challenge si Japper o rules ni Japper within one week or 6 days para makausod siya sa next level. So ngayon dadako tayo sa Team Subasco sa 15. So idadaisik ko po lahat kahit yung mga umusad na para alam nyo po kung sino naka-advance na sa after nitong 1 week na pa-challenge si Japper. So dito tayo sa pinakadulo ako binis ko po sa sa revenue hanggang pataas yung pinaka-top. So ang pinakadulo po sa revenue si Matepo Official Vlog. When it comes sa views meron na siyang 111,397. So okay na po siya dan lampas na po siya sa 100,000. Pero pagdating po sa revenue kagabi, nakakuha lang po siya ng 529. So ang revenue deficit po ni Matepo is 471. So net po yun mga kamay. So kailangan natin kunin yung gross ni Matepo para ma-achieve niya yung 471. So need po ni Matepo ng 942 na gross. Ayan po ang pinaka-safest talaga. Dinodouble natin kasi alam nyo na maamay si YouTube pagdating sa taxation matindi. So 942 po kay Matepo. So baka may supporter rin si Matepo, at least na napapanood nyo po ito. Pwede nyo i-spread sa kanya o sa ibang supporter ni Matepo na ganyan po ang habulin niya para makagraduate po siya sa $1,000. So anyways dito tayo. Susunod kay Mark Jowaray. Meron siyang 70,525 na views. Sa revenue naman 551. So sa views deficit o yung kulang ni Mark Jowaray, it's around 29,475 para ma-hit niya po yung 100,000. So dito naman within 6 days ang merong possibility na ma-hit niya, pero medyo mabigat na po yung kay Mark Jo.
based po sa experience niya tapos sa nakita ko mismo sa computation. So it's around mga siguro nasa 30% chance mamay na makausad si Mark Joe, pero anything can happen sa channel talaga. So kailangan talaga mag-isip lang ni Mark Joe waray ng kung anong i-content. Pero anyways mamay, sa revenue deficit naman kailangan ni Mark Joe ng 449 na net, pero ang gross po niyan is $898. So sa akin naman mamay, when it comes dyan sa revenue na hinahabol ni Mark Joe, siguro kung mga 70% chance na makuha niya yung 1,000. Doon lang talaga siya dehado maamay sa views. Kasi makikita nyo naman po yung impact sa kanyang channel or yung performance niya when it comes sa views maamay. So 30 and 70%. So ganun po maamay. Kay Matay po nga pala maamay, sa revenue pala yung percentage siguro kung mga andin to 60% ang chance na ma-reach yung $1,000 kasi sa views graduate na siya. So anyways mamay, dito na tayo sa pangatlo, si John Riot mamay. Meron siyang 117,158. So graduate po to sa views. When it comes sa revenue, 590. So okay na po si John Riot sa views. Ang deficit niya po is 410. So need ni John Riot ng gross na 820. So, ang chance si John Riot na makausad dyan sa revenue para makuha niya yung $1,000, siguro ko nasa 60% din po ang chance. So, based lang po yun sa opinion ko, assessment ko po mamaya sa tinatakbo sa kanilang channel. So, baka may mga viewers tayo dyan na meron kayong assessment din, initial assessment, sa inyo po yun, opinion nyo po yun. So, sa akin lang po, nagbe-base lang po ako sa details ko mismo na ni-research. So anyways mamay, ito sunod si Jeramil Perez, si Kabugoy, 189,023. Graduate na rin po si Kabugoy when it comes sa views. Sa revenue mamay, $831.21. So anyways mamay, ang deficit po ni Kabugoy is $168.79. So net po yun. So i-double natin, ang gross po dapat na makuha ni Kabugoy within 6 days is $337.58 mamay. So percentage wise mamay, so within 6 days ang chance ni Kabugoy mamay na makagraduate sa $1,000 mamay is mga 80%. Based po sa sa assessment, 80% chance na pwede siya maka-move on sa next level. So ganun po. Next mamay, si Konsehal Lando. So meron siyang 139,510 na views. Ngayon okay na po yun, graduate na po siya dun. Ngayon when it comes sa revenue, para po sila ni Kabugoy, dikit 831.90. So nagkatalo lang sila sa dulo, sa butal. So okay na sa views deficit. Pagdating naman sa revenue deficit mamay, kay Konsi is $168.10. So i-double po natin yan, $336.20 mamay. Ang chance ni Konsi Lando based sa assessment ko, 80% din po mamay na makagraduate siya. So ang laki ng chance na pwedeng makagraduate si Konsi Lando kasi 20% na nahabuli niya para ma-reach niya 1,000 So ganun po. Next mamay, si Pranstar channel, 110,519. So graduate din po sa views si Tatay Frankie, pero pagdating po sa revenue, $840 po. So need ni Tatay Frankie o ni Pranstar ng $160 na net. So i-gross po natin yan, $320 po ang need ni Frankie na revenue within 6 days. So ang chance ni Tatay Frankie mamay, 80% po based sa assessment ko. So malaki din ang chance mamay ni Pranstar. So anyways mamay, dadako tayo sa sunod, si Jomong TV Kabisdak. So bago tayo tumuloy mamay, yung kay Jomong, sa concern ni Jomong sa akin, may nag-message, when it comes sa views and revenue, nagbabawas talaga yun kasi nakalagay naman po sa White Studio na estimated lahat, estimated revenue, estimated ang views. So nag-adjust talaga siya, pwede siyang umakyat, pwede siyang bumaba. Kaso sa experience kasi ni Jomong, puro siya bawas. So normal lang po yun kasi puro estimation. Nagkakaroon lang siya ng fix once na naka-post na po siya yung revenue sa Google AdSense. Kung nandun na siya, hindi na po siya nag-adjust talaga. So kumbaga fix na po yun.
So anyways mga may, ganun po kay Jomong, nagbawas talaga. 64,098 po kay Jomong as of kagabi. At sa revenue is $859 na po siya. Ngayon, ang views deficit po or yung habulin po ni Jomong sa kanyang views is 35,902. So based mga may sa assessment ko, ang chance na or percentage ni Jomong na mahit niya yung 100,000 mga may within 6 days is tingin ko mga may nasa 40%. Tingin ko lang. So alanganin po mga may kasi medyo mabigat yan sa channel ni Jomong unless otherwise merong magkaroon ng himala mga may, tulad nung isang content niya na isang vlog na ako siya ng 15,000, pwede po yun. So o dalawa di tapos ang boxing, so 40% chance, so medyo mababa sa sa ing chance niya na makagraduate sa views. So ako mga may, hindi ko dinedemoralize mga may sa Jomong. Nagbe-base na ako mga may sa tinatakbo ng kanilang channel. Para at least mga may, kung merong supporter dito sa Team Kapanalig, dito sa dinidiscuss natin, at least maging aware kayo na kailangan nyo supportan ng todo, ng talagang puspusan within 6 days para makakausad sila sa next round. Ganun po. So magkakaroon kayo ng magiging agresibo po kayo na mas lalo nyo supportahan. Pero mga may, sa tamang play ha, tamang play ng play and replay lang po sa isang vlog, 2 beses lang po. Tapos kung may marami kayong gadget dyan, iba't ibang account po, yung Gmail account, wag nyong iisa lang yung pangalan kasi baka yan unauthentic o illegitimate views din ng kalalabasan, mababawas din po. So anyways mga may, pagdating naman sa revenue deficit ni Jomong, $141 para ma-reach niya po yung 1,000 net po yan, pero kailangan natin double yan, $282 ang gross. So dito naman sa revenue mga may, ang chance ni Jomong is 80% mga may, 80 to 85% na mag-reach sa $1,000. So laking chance mga may, kaya kailangan talaga ni Jomong yung views, focusan talaga, makapag-isip siya ng content na na matindi-tindi. So anyways mga may, dito tayo sa sunod, si Kabungot Official. So 349,263 mamay. So actually 1,021 graduate na po ito on both ends sa views tsaka sa revenue. Kasi inauna na lang kumbaga sunod-sunod po mamay. Graduate na po si Kabungot. So next tayo mamay, si Kagrasa TV. Team Kapanalig din po. 81,901. So ganun po ang niya, views niya kagabi. Tapos when it comes sa revenue, $1,075. So graduate po si Kagrasa when it comes sa revenue na $1,000. Lampas pa po. Kaso lang pagdating sa views mamay, ang deficit niya po or kulang para mahit niya yung 100,000 is 18,099 views. So ibig sabihin mamay, ang chance ni Kagrasa sa base assessment ko is 90% mamay. Pwede niya mahit yan within 6 days. Kung 3,000 kada vlog mamay times 6, 18, di pasok siya mamay. Minsan nag-upload si Kagrasa ng 2 vlog sa isang araw. So ganun po, 90% na chance yan Kagrasa. Kaya kung nanonood to si Kagrasa sa akin twice vlog a day, pwede mo mahit yan ng 18,000. Basta ang mo lang, ang kailangan mo na achieve is 3,000 views, o sabi natin 3,200 na lang, 3,200 views kada araw. So kung 2 vlog ka, 1,616 para, or 2,000 kada vlog para at least shape ka, makuha mo talaga ng 18,000 within 6 days. So 90% po ang chance ni Kagrasa. Next mamay, si Alamid Striker ng Team Pahuway mamay, 79,698 ang views. Isa rin to mamay yung bumagsak ang views. Kasi nung last na update ni Bayjaber, before kami mag vacation leave, nasa 85,000 po ito. So nabawasan po siya ng almost 5,000 plus. Kaya po nangyari kay Alamid. So nagulat nga rin ako, ang laki ng drop ng views. So yun is mga may 17,698, 1,119 naman when it comes sa revenue. So graduate po siya sa revenue. Kaso when it comes sa views, ang deficit po ni Alamid is 20,302. So based sa percentage mami na
ano bang percentage para percentage na para makagraduate siya sa 100,000. So sa akin mga may 90%. Kasi kayang-kaya ni Alamid gawa nung nagbo-vlog po sila ng 2 to 3 times a day. So within 6 days kailangan ni Alamid na makahit ng at least 4,000 o 3,500 minimum, 3,500 views sa isang araw. So kaya niya po yun. Kasi tatlong vlog sila sa isang araw lagi ng Team Poway. So hati-hatiin nyo lang yun, 3.5 na yun. So it's almost 1.2 per vlog, 1,200 views. So kaya 90% ang chance. So dito na tayo, dadako na tayo mga may. Lahat ng babanggitin ko dito, apart kay Kabungot, is graduate na sa on both ends, sa views tsaka sa revenue. Next mga may, si Angelica Kabugay, okay na po. 107.99 and 1,222 sa revenue. Sunod si Mandaragat Explorer TV, 432,675, 1,401 naman sa revenue. Okay na rin po siya sa dalawang category. At number 2 na po siya sa views. Next mga may, si paring Jason, 123,021 views, 2,082 sa revenue. Okay na rin po on both category. Graduate po sila. Makakausad na po siya sa next level. Next mga may, si Kuya Dang TV, 436,064. Siya pong top 1 sa when it comes sa views based sa tabulation natin kagabi. 2,183 naman sa revenue. So graduate din po si Kuya Dang. So sureable na po ito na usad sa next level. So ang last po si Step Official Vlog, si Kangiti, 394,534 sa views, 4,042 po when it comes sa revenue. Number 1 po sa revenue si Kangiti, number 3 po sa views. Okay na rin po yan. Uusad na po sila sa next round. Yung 6 lang po. Kabungot, Angelica Kabugay, Mandaragat, Explorer TV, si paring Jason TV, Kuya Dang TV, tsaka si Step Official Vlog. 6 po ang sureball na uusad after nung October 27. So pero hindi sila pwedeng maging kumpiyansa or complacent mga may. Within 6 days kailangan na gawin ng mga bagay na mag-vlog, mag-livestream pa rin. So ganun po. Kasi baka magulat sila pagdating ng hatol ni Bayjapper update sa October 27, may bagong rules. Hindi sila nakapag-prepare kasi naging kumpiyansa na naman sila, naglaylo na naman. Hindi naman nila ginawang maging active sa pag-vlog. Baka dun sila maligwak. Sayang ng opportunity kasi malapit na po matapos. So after 27 mga may, 28, 29, 30, 31, 1 and 2. So 6 days na rin halos 1 week na lang po natitira after nitong week na pa-challenge si Bayjapper. So good luck may, hopefully doon sa naghahabol at yung mga supporter na nandito sa atin na makapanood dito, hopefully masuportahan nyo po yung mga manok ninyo para makagraduate po o makausad po sa next level. So yan na po yung mga deficit nila mga may when it comes sa views at sa revenue. In-update ko lang po kayo sa summary para at least aware po kayo sa habulin po nila. Kasi siguro yung iba hindi po alam or yung mismong content creator lang po nakakalam, hindi naman po nila na nababangga sa viewers. So dito po sa channel natin na ilalabas po natin para maging ma-inform po kayo sa kailangan nilang makuha within 6 days. So yun po mga may, sa atin naman po, don't skip ads lang sa akin, sa mga content creators na sinusuportahan nyo, and hopefully mga may, this November baka sakali mga may na makasali tayo, supportahan nyo po yung channel ko. So salamat po mga may, see you sa next vlog po.